Wala kang kwentang hampas lupa. Babayaran ko ang buhay mo barya lang. Ang matalim na sigaw ni Clarissa ay bumaon sa kaluluwa ni Hias habang siya'y nakadapa duguan yakap ang nanginginig na ina ni Aurelio. Sa halip na pasasalamat isang limpak na pera ang itinapon ng bilyonaryo sa kanyang mukha. Tatalikod ba siya dala ang pait ng kawalan ng katarungan? O babangon upang patunayang hindi nabibili ng yaman ang kanyang dignidad? Baliw na nga pabigat pa. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang gown na ito? Umalis ka sa daanan ko, nakakadiri kang matanda ka. Kasunod ng malulutong na salitang iyon ay isang marahas na pagtulak. Nawala ng balanse ang matandang babae at mabilis na bumagsak patungo sa matutulis na gilid ng hagdanang marmol. Sa kabilang dulo ng pasilyo, hindi nag-atubili si Hias. Binitawan niya ang bitbit na tray ng mga mamahaling baso, hinayaang maging pira-pirasong bubog ang mga ito sa sahig at inihagis ang sariling katawan upang maging una ng matanda. Naramdaman ni Hias ang matinding pagbaon ng kanto ng hagdan sa kanyang tadyang kasabay ng pagguhit ng init ng sariling dugo na unti-unting kumakawala mula sa kanyang likuran. Ngunit ang kanyang mga braso ay nanatiling mahigpit na nakapulupot sa nanginginig na balikat ni Doña Corazon. Walang tili na lumabas sa mga labi ni Hias. Ang pinakamatinding sakit ay kadalasang tahimik bumabara sa lalamunan at pinamamanhid ang mga kalamnan. Parang kinapusan siya ng hangin. Lumabo ang kanyang paningin at ang marangyang paligid ng hotel ay tila naging isang malamig at nakakapasong hawla. Nanigas ang kanyang mga daliri habang sa pilitang pinipigilan ang pag-agos ng luha ng pangungulila at pisikal na pighati. Sa gitna ng paghingal at pagkirot ng kanyang katawan, isang mapait na katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Ganito ba talaga kabilis tapakan ang buhay ng isang mahirap na kahit ang pagtulong ay nagiging isang kasalanan sa mata ng mga nakatataas? Mula sa malaking bulwagan ay nagdagsaan ang mga naguunahang panauhin na akit sa kaguluhang naganap. Agad na nagbago ang anyo ni Clarissa. Ang mukha nitong kanina'y puno ng pandidiri ay biglang nabalot ng artipisyal na luha at panginginig. "Oh my God, are you okay, tita?" Umiiyak na lumuhod si Clarissa, ngunit maingat na inilayo ang laylayan ng kanyang marangyang damit sa dugo. Itinuro niya si Hias na hirap pa ring bumangon. "That waitress, nakita ko siya." Tinulak niya si Tita Corazon dahil hindi daw siya nabigyan ng tip. "She's trying to extort money from us." Pilit na ibinuka ni Hias ang kanyang mga labi upang ipagtanggol ang sarili, ngunit walang boses na lumabas. Tanging ang pag-ubo ng dugo at ang paghigpit ng yakap ng litong-litong si Doña Corazon sa kanyang braso ang naging tugon niya sa mapanirang paratang. Nahawi ang nagbubulungang pulutong ng mga tao. Isang matangkad na lalaki ang humakbang palapit nagdadala ng lamig na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Hias. Si Aurelio Salcedo, ang tanyag na bilyonaryo, at anak ng matandang kanyang iniligtas. Ngunit sa halip na pag-aalala, matalim na pagkasuklam ang nakaguhit sa mga mata nitong nakatitig kay Hias. Para siyang isang insekto na sumisira sa perpektong gabi ng lalaki. Walang anumang katanungan, walang pag-alam sa katotohanan. Dinukot ni Aurelio ang isang makapal na bungkos ng pera mula sa loob ng kanyang itim na coat at walang pasabing ibinato ito ng malakas. Nagkawatak-watak ang mga malulutong na papel, dahan-dahang bumagsak at nagkalat sa harapan ng nakaluhod na si Hias. "Take that garbage money." Malamig at mabigat na utos ni Aurelio, ang kanyang boses ay tila yelong bumaon sa dibdib ni Hias. "Bayad na ang pag-arte mo. Ngayon kunin mo yan at huwag na huwag ka nang magpapakita kahit kailan. You make me sick." Umikot ang sikmura ni Hias. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sugat sa kanyang likuran. Dahan-dahan gamit ang bawat natitirang hiblan ng kanyang lakas at dignidad pinilit niyang tumayo. Hindi niya pinulot ni isang piraso ng pera. Sa halip nanginginig ngunit puno ng pag-iingat na inabot ng kanyang magaspang na kamay, ang buhok ni Doña Corazon marahang inaayos ang mga gusot nitong hibla. Pagkatapos ay tinalikuran niya ang bilyonaryo at ang huwad nitong nobya. Bawat hakbang palayo ay nagiiwan ng malabong mantsa ng dugo sa makinang na sahig ng hotel, patunay ng katotohanang ibinaon sa limot ng kayamanan. Walang nakapansin sa gitna ng kaguluhan, ngunit nang buhatin ni Aurelio ang kanyang ina, mahigpit na nakakuyom ang kamay ni Doña Corazon sa loob ng kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang mamahaling butones
Nasapilitang nahablot mula sa damit ni Clarissa bago pa man siya itulak pababa ng hagdan. Paglabas ni Hiyas sa malalaking pinto ng hotel, sinalubong siya ng walang awang pagbuhos ng ulan. Tuluyan nang nanlambot ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa malamig na semento ng poste. Kasabay ng pagtulo ng ulan at luha sa kanyang pisngi ay ang panginginig ng lumang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Nang sagutin niya ito isang balita, ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Hiyas, kailangan mong magdala ng pera ngayon din, garalgal na boses ng nurse mula sa pampublikong ospital. Nag-aagaw buhay si Makmak. Kailangan niya ng emergency dialysis. Or mawawala ang kapatid mo ngayong gabi. Napapikit si Hiyas, mahigpit na nakakapit sa telepono habang pilit na hinahabol ang hininga. Wala na siyang trabaho, wala siyang pera, at ang kanyang sariling katawan ay sugatan. Sa kalayuan ng umaalingaw-ngaw na palahaw ng sirena ng ambulansya ay tila nakikipag-iyakan. Sa naghihingalong pag-asa ng isang kapatid na handang gawin ang lahat, ngunit tila pinagkaitan ng tadhana. Humahangos si Hiyas sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang kanyang mga yapak ay lumilikha ng talsik sa maruming tubig ng kalsada. Bawat hakbang ay isang pagtitiis dahil sa kumikirot na tadyang at ang hapdi ng sugat sa kanyang likuran na nababasa ng ulan. Hindi niya inalintana ang lamig na nanunuot sa kanyang buto. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang kapatid na si Makmak, ang tanging pamilyang natitira sa kanya. Pagdating sa pampublikong ospital, sinalubong siya ng amoy ng gamot at ang mabigat na hininga ng mga taong naghihintay ng pag-asa. Halos lumuhod si Hiyas sa harap ng counter ng billing. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa pagod at ginaw ay pilit na kumapit sa malamig na semento. Pakiusap po, huwag niyo muna itigil ang dialysis ni Makmak. Pangako gagawa ako ng paraan. Babayaran ko ang lahat. Pagmamakaawa ni Hiyas, ang kanyang boses ay paos at basag. Tiningnan lamang siya ng clerk ng may halong awa at pagkabagot. Hiyas, pang-apat na pakiusap mo na ito ngayong buwan. Ang ospital ay hindi charity. Kung hindi ka makakapagbayad ng kahit kalahati ng utang nyo, kailangan naming ilipat ang kapatid mo sa ward na walang machine. Sa gitna ng kanyang pakikipagtalo sa tadhana, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang manager sa hotel. Inaasahan na niya ang nilalaman nito, ngunit ang bawat salita ay parang isang lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang huling lakas. Hiyas, huwag ka na pumasok bukas. Sira na ang reputasyon mo dahil sa ginawa mo sa pamilya Salcedo. Sinabihan kami na kung hindi ka namin tatanggalin, ipapasara ang hotel at maghanda ka, balak kanilang sampahan ng demanda para sa danyos. Napabitaw si Hiyas sa counter. Ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan ay parang isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Hindi lamang siya nawalan ng trabaho, tinanggalan din siya ng karapatang mabuhay ng marangal. Wala sa sariling naglakad siya pabalik sa kanilang maliit na barong-barong sa gilid ng estero. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mga bubong na yari sa kalawang na yero ay tila isang malungkot na awit ng kahirapan. Nang marating niya ang kanilang pinto, laking gulat niya nang makitang sira ang kandado nito. Mabilis siyang pumasok at agad na tiningnan ang lumang lata ng biskwit na nakatago sa ilalim ng kanilang papag. Doon niya inilalagay ang bawat sentimong natitira mula sa kanyang sahod para sa gamot ni Makmak. Ngunit ang lata ay nakabukas at wala ng laman. Kahit isang barya ay walang itinira. Tita Chona sukas. Sigaw ni Hiyas, ang kanyang galit ay humalo sa kanyang pagod. Lumabas ang kanyang Tia Chona mula sa likuran. May bitbit na supot ng biniling pagkain at may bakas pa ng kolorete sa mukha. Bakit ka ba sumisigaw? Akala mo naman kung sinong santo. Hiniram ko lang ang pera dahil kailangan ko sa puhunan sa sugal. Mananalo naman ako, maibabalik ko rin yan. Pera yun para sa buhay ni Makmak, tita. Paano niyo nagawa yun? Alam niyong mamatay ang kapatid ko kapag hindi siya nakapag-dialysis. Ang tinig ni Hiyas ay punong-puno ng pait. Tumawa ng mapakla si Chona, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Huwag mo akong sumbatan, kung hindi dahil sa akin nasa kalsada na kayong dalawa noong mamatay ang mga magulang nyo. Utang na loob nyo sa akin ang bawat subo nyo, pabigat na nga kayo, ikaw pa ang may ganang magalit. Isang hamak na waitress ka lang na tinapon ng amo mo. Wala kang kwenta. Ang bawat salita ng kanyang tiyahin ay tila mga sampal na nagpamanhid sa mukha ni Hiyas. Tumalikod siya at naupo sa gilid ng papag. Kinuha niya ang isang lumang t-shirt ni Makmak
na nakatupi ng maayos. Inilapit niya ito sa kanyang mukha at nilanghap ang amoy ng kanyang kapatid. Doon sa dilim ng kanilang maliit na tahanan, tahimik na bumuhos ang mga luha ni Hiyas. Ayaw niyang marinig ng mundo ang kanyang pagkawasak. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na hikbi, isang ginintuang sandali ng pagtanggap sa pait ng buhay. Samantala sa labas ng makitid na eskinita, isang itim na sasakyan na may madilim na salamin ang nakaparada. Ang makina nito ay tahimik, na humuhuni tila isang mandaragit na naghihintay sa dilim. Sa loob ng sasakyan, isang pares ng matalim na mata ang nakatitig sa direksyon ng barong-barong ni Hiyas. Ang kislap ng liwanag mula sa dashboard ay huling-huli ang lamig ng titig ng lalaking nasa loob. Hindi pa natatapos ang gabi nang muling tumunog ang telepono ni Hiyas. Mula ito sa ospital. Sa pagkakataong ito, mas mabilis ang tibok ng puso ni Hiyas kaysa sa takbo ng kanyang isipan. Hiyas, bumalik ka rito, nagkolapsa si Makmak. Ang mabilis at walang hinto na tunog mula sa makina na sumusukat sa tibok ng puso ay bumasag sa katahimikan ng ward. Kailangan nating magdesisyon sa loob ng 10 minuto. Muling tumakbo si Hiyas, hindi pinapansin ang hapdi ng kanyang mga sugat, hindi pinapansin ang ulan. Ngunit pagdating niya sa pinto ng ICU, hinarang siya ng mga gwardya dahil sa kakulangan ng pambayad. Sa loob ng salamin, nakita niya ang mga doktor na nagkakagulo sa paligid ng kanyang kapatid. Ang matinis at mahabang tunog na nagmumula sa monitor ng puso ni Makmak ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo kasabay ng pagdilim ng paningin ni Hiyas. Sa loob ng mansyon ng mga Salcedo, ang bawat sulok ay kumikinang sa karangyaan, ngunit ang hanging nanunuot sa bawat silid ay kasing lamig ng yelo. Sa malawak na hapagkainan, tanging ang tunog ng mamahaling pilak na kutsara na tumatama sa porselanang mangkok ang maririnig. Si Clarissa ay nakaupo sa tabi ni Doña Corazon, suot ang isang matatamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang mangkok ng mainit na sopas, pilit na inilalapit ang kutsara sa tuyong labi ng matanda. Tita, you have to eat. Para mabilis kang lumakas after what happened at the hotel. Malambing ang boses ni Clarissa, ngunit ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Doña Corazon ay mas mahigpit kaysa sa kinakailangan. Bahagyang nanginig ang balikat ng matanda. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng kalituhan dahil sa kanyang sakit ay biglang nagkaroon ng kislap ng matinding takot. Sa bawat paglapit ng kutsara, tila nakikita ni Doña Corazon ang isang halimaw sa likod ng magandang mukha ni Clarissa. Sa isang biglang pagkilos, iwinaksi ng matanda ang kamay ni Clarissa. Ang mangkok ng sopas ay tumalsik, ang mainit na sabaw ay humalik sa mamahaling carpet at ang porselana ay nagkapira-piraso sa sahig. Huwag masama, kalayuan mo ako. Ang sigaw ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa buong silid puno, nang hilahil na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Nasaan ang anghel? Nasaan ang anghel na may dugo sa likuran? Siya ang nagligtas sa akin. Ikaw ang tumulak sa akin. Napatayo si Aurelio mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay tila lilok sa bato, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Agad na nagbago ang reaksyon ni Clarissa. Mabilis siyang kumuha ng table napkin at nagkunwaring nagpupunas ng luha. Aurelio, si Tita is having another episode. Nasasaktan ako na ganito ang tingin niya sa akin after all my efforts to take care of her. Pagdadrama ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pait. Iyong waitress na yun, siya ang nagtanim ng maling alaala sa isip ni Tita. Siniraan niya ako para magmukha siyang bida. Hindi sumagot si Aurelio. Lumapit siya sa kanyang ina at marahang hinawakan ang mga kamay nito. Napansin niya ang isang madilim na pasa sa braso ni Doña Corazon, isang bakas ng pagkakahawak na tila hindi nagmula sa isang aksidenteng pagkahulog. Higit sa lahat, muling rumesponde ang kanyang alaala sa mantsa ng dugo sa baro ni Doña Corazon kagabi. Ang dugo ay nasa likuran ng matanda, ngunit ang matanda ay walang anumang sugat. Ang dugong iyon ay pag-aari ng waitress na kanyang hinamak. Isang matinding pag-aalinlangan ang nagsimulang gumapang sa puso ni Aurelio. Tiningnan niya si Clarissa na abala sa pag-aayos ng kanyang sarili. May kung anong hindi tugma sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang nobya. Nang muling kumalma ang matanda at dinala na ng mga nurse sa kanyang silid, pumasok si Aurelio sa kanyang opisina. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay na nakuha niya mula sa silid ng kanyang ina kaninang umaga. Isa itong butones na yari sa perlas.
at ginto isang natatanging disenyo na bahagi lamang ng mamahaling gown na isinuot ni Clarissa kagabi. Natagpuan ito ni Doña Corazon na mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad, tila isang piraso ng katotohanang ayaw niyang bitawan. Bakit nasa kanya ito kung aksidente lamang ang lahat? Bulong ni Aurelio sa sarili ang kanyang boses ay puno ng panganib. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakatiwalaang assistant na si Marco. Marco, nasaan na ang mga footage mula sa hotel? Sinabi ng management na sira ang mga camera sa pasilyong iyon, ngunit hindi ako naniniwala. Gamitin mo ang lahat ng resources natin. I want the truth. Ngayon din. Sa kabilang linya, mabilis ang naging tugon ni Marco. Sir, may nakuha kaming backup mula sa cloud server ng security agency. Medyo malabo ang file dahil sinubukan itong burahin ng manual, ngunit kaya itong i-restore ng tech team natin. I'll send it to your private link in an hour. Tumayo si Aurelio at humarap sa malaking bintana na nakatanaw sa abalang syudad ng Makati. Ang mga ilaw sa labas ay tila mga bituing walang ningning sa kanyang paningin. Ang kanyang isipan ay lumipad sa mukha ng waitress na si Hiyas. Ang kanyang mga matang puno ng dignidad kahit sa gitna ng paghihirap at ang paraan ng pag-iingat nito sa kanyang ina. Lumipas ang isang oras na tila isang buong dekada para kay Aurelio. Nang tumunog ang kanyang laptop, mabilis siyang naupo at binuksan ang link. Ang video ay nagsimulang mag-load, ang bawat pixel ay dahan-dahang nabubuo sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang nagtikahan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang mga imahe sa screen ay nagsimulang gumalaw at doon sa madilim at tahimik na pasilyo ng hotel, nagsimulang mabuo ang isang katotohanang wawasak sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay nagsimulang lumitaw dahil sa kinitil na galit. Ang bawat segundo ng video ay tila isang hatol na nagpapatunay na ang taong balak niyang pakasalan ay ang tunay na halimaw at ang babaeng kanyang minaliit ay ang nag-iisang anghel na nagligtas sa kanyang ina. Ang bawat barya na itinapon ko sa kanya ay parang mga balisong na bumabalik sa aking dibdib. Bawat isa ay may talim na humihiwa sa aking dangal. Sa loob ng madilim na opisina ni Aurelio, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na sinag mula sa screen ng kanyang laptop. Paulit-ulit niyang pinapanood ang bawat segundo ng video. Nakita niya ang marahas na pagkumpas ng kamay ni Clarissa, ang walang awang pagtulak nito sa matandang walang laban, at ang mabilis na pagdausdos ni Hiyas upang saluhin ang pagbagsak ng kanyang ina. Nakita niya ang mukha ni Hiyas na namilipit sa sakit nang tumama ang likod nito sa matigas na marmol, ngunit ang mga braso nito ay nanatiling proteksyon kay Doña Corazon. Isang malakas na hampas sa mesa ang nagpayanig sa buong silid. Sa isang iglap, kinuha ni Aurelio ang kristal na paperweight at inihagis ito patungo sa pader. Ang pagkakabasag ng kristal ay hindi nagdulot ng tunog ng pagkawasak sa kanyang pandinig, kundi ang tunog ng sarili niyang konsensya na unti-unting nadudurog. Ang bawat imahe ng perang itinapon niya sa mukha ni Hiyas ay bumabalik sa kanyang gunita, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Pinandirihan niya ang babaeng nagligtas sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Anong ginawa ko? Bulong ni Aurelio, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang ulo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang hatol na nagpapatunay ng kanyang pagkabulag. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Clarissa na may bitbit na mga katalogo ng mga mamahaling disenyo para sa kanilang kasal. Suot niya ang kanyang karaniwang ngiti na puno ng kaplastikan, tila walang anumang nangyari kagabi. Babe, look, I chose 3 designs for the wedding gown. I think the lace one from Paris would be perfect for our grand entrance. Masayang sabi ni Clarissa, lumalapit kay Aurelio at tila balak itong yakapin. Tumingin si Aurelio sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ang ganda ni Clarissa ang kanyang nakikita, kundi ang isang madilim at mabahong kaluluwa na nakatago sa likod ng mamahaling kolorete. Naramdaman niya ang matinding pag-akyat ng lason sa kanyang lalamunan sa tuwing naririnig ang boses ng babaeng ito. The wedding ketko. Ang boses ni Aurelio ay kasing lamig ng sementeryo. Yes, Clarissa, everything will be perfect. Sisiguraduhin ko na ang bawat detalye ay magiging espesyal at hindi malilimutan ng lahat. I knew it, you're the best, babe. Hinalikan ni Clarissa ang pisngi ni Aurelio, hindi napapansin ang paninigas ng katawan ng lalaki sa kanyang pagdampi.
Hindi niya alam na ang bawat pangako ni Aurelio ay may kalakip na planong wawasak sa kanya sa harap ng buong mundo. Nang makaalis si Clarissa, hindi na nagsayang ng oras si Aurelio. Mabilis siyang bumaba sa parking lot at pinaharurot ang kanyang sasakyan patungo sa pampublikong ospital na nabanggit sa report ng kanyang assistant. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng amoy ng disinfektante at ang siksikang mga pasyente sa hallway. Hinanap niya ang pangalan ni Makmak Manalo sa bawat ward. Nang makita niya ang kinalalagyan nito, isang bakanting kama na lamang ang tumambad sa kanya. Ang mga kumot ay gusot-gusot at wala ng bakas ng pasyente. Nasaan ang pasyenteng narito kanina? Tanong ni Aurelio sa isang nurse. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ay si Makmak po ba? Kinuha na po siya ng ate niya kaninang madaling araw? Hindi na po kasi nila kayang bayaran ang deposito para sa dialysis mong sagot ng nurse habang abala sa pag-aayos ng mga gamot. Sayang nga po, kritikal pa naman ang bata. Sabi ng ate niya mas mabuti pang iuwi na lang kaysa mamatay dito sa hallway na walang ginagawa. Napahawak si Aurelio sa gilid ng kama. Napansin niya ang isang piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng unan. Kinuha niya ito at binuklat. Isa itong listahan ng mga presyo ng gamot at sa gilid ay may mga computation ng barya-baryang naipon ni Hiyas. Ang mga numero ay may mga mantsa ng tuyong luha. Sa ilalim ng listahan may nakasulat na maikling panalangin, Panginoon, huwag niyo po kaming pababayaan. Kahit ako na lang po ang mahirapan, huwag lang ang kapatid ko. Ang bawat salita ay parang isang karayom na bumuon sa puso ni Aurelio. Ang babaeng itinaboy niya ay dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. At ang huling pag-asa nito ay dinurog niya sa isang iglap ng galit. Kinuha ni Aurelio ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. Marco, hanapin mo ang address ni Hiyas Manalo sa Tondo. Ipadala mo sa akin ang lokasyon ngayon din. At ihanda mo ang pinakamahusay na medical team ng ospital natin. Susunduin natin sila. Habang nagmamaneho patungo sa masukal na bahagi ng Maynila, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang tauhan na naunang pinapunta sa lugar. Sir, bilisan nyo. May mga kalalakihang pinaliligiran ng bahay ni Hiyas. Mukhang mga tauhan ito ng isang pautangan. Sinisira na nila ang pinto at naririnig namin ang sigaw ng babae sa loob. Ang pagpiga ni Aurelio sa manibela ay naging dahilan ng pagputi ng kanyang mga buko sa daliri. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila nagpapaalala sa kanya na ang oras ay hindi na niya kaibigan. Ang katanungang naglalaro sa kanyang isipan ay kung sapat pa ba ang kanyang pagsisisi upang isalba ang buhay na muntik na niyang wakasan. Ang ganda mo ngayong gabi, Clarissa. Tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang boses ni Aurelio ay malambing ngunit may kalakip na talim na tanging siya lamang ang nakakaalam. Nasa loob sila ng pinakamalaking ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak, mamahaling kristal at ang bango ng pinakamahal na pabango na tila nagtatakip sa baho ng mga lihim na itinatago ng mga naroon. Ipinagdiriwang ang gabi ng pagsasanib ng kumpanya ng mga Salcedo at mga Villarreal, isang kaganapan na inaasahan ng lahat na magtatapos sa formal na anunsyo ng kanilang kasal. Suot ni Clarissa ang isang puting gown na kumikinang sa bawat galaw niya. Hawak niya ang braso ni Aurelio nang may pagmamalaki tinatanggap ang bawat bati ng mga kaibigang kasing plastic din ng kanyang ngiti. Hindi niya napapansin ang panakanakang pagtingin ni Aurelio sa kanyang relo at ang lamig na unti-unting bumabalot sa anyo ng lalaki. Nang tumuntong ang oras sa 9:00, umakyat si Aurelio sa entablado. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang katahimikan ay bumalot sa buong bulwagan, bawat isa ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Aurelio. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang gabing ito ay tungkol sa katotohanan. Maraming nagsasabi na ang pag-ibig ay bulag, ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang pagpili nating maging bulag sa harap ng kasamaang nagaganap sa ating paligid. Bahagyang kumunot ang noo ni Clarissa sa ibaba, ngunit nanatili ang kanyang ngiti. May kakaiba sa tono ng kanyang nobyo. Bago natin ipagdiwang ang pagsasama ng dalawang pamilya, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isang maikling presentasyon ng tunay na pagkatao ng mga taong pinagkakatiwalaan natin, patuloy ni Aurelio. Biglang namatay ang mga ilaw at ang dambuhalang screen sa likuran niya ay nagliwanag. Ang lahat ay napasinghap.
Hindi ito ang mga larawan ng kanilang pagsasama ni Clarissa. Ito ang madilim na pasilyo ng hotel noong nakaraang gabi. Sa malinaw na kuha ng camera, nakita ng lahat kung paano sinigawan ni Clarissa ang isang matandang may sakit, kung paano nito marahas na itinulak si Doña Corazon, at kung paano nagsakripisyo ang waitress na si Hias upang saluhin ang pagbagsak ng matanda. Ang bulong-bulungan ay parang isang malakas na hangin na biglang humagupit sa ballroom. Ang mukha ni Clarissa ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng kanyang suot na gown. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang baso ng champagne na hawak niya ay muntik ng mahulog. "Babe, what is this? This is fake. Someone edited that video to ruin me." Sigaw ni Clarissa, pilit na humahakbang patungo sa entablado, habang ang mga mata ng mga tao ay nakatusok sa kanya na parang mga karayom. Hindi natatapos dyan ang presentasyon, Kat. Malamig na tugon ni Aurelio. Sa screen ay lumabas ang mga dokumento, mga bank statement at mga illegal na transaksyon ng pamilya Villarreal. Ipinakita roon kung paano ninakawan ng pamilya ni Clarissa ang pondo para sa mga batang may sakit upang tustusan ang kanilang marangyang buhay. Ang pamilyang ito ay hindi lamang malupit sa matatanda, kundi magnanakaw din sa mga nangangailangan, dagdag ni Aurelio. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. "Clarissa, hindi tayo magpapakasal. Ngayong gabi tinatapos ko ang anumang ugnayan ng pamilya Salcedo sa inyo. I am blacklisting your entire clan from the business world." At ang lahat ng ebidensyang ito ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Isang malakas na pagkabasag ng baso ang bumasag sa katahimikan nang mabitawan ni Clarissa ang kanyang hawak. Ang champagne ay humalo sa kanyang luha na ngayoy sumisira sa kanyang makeup. Ang mga dating kaibigan na bumabati sa kanya kanina ay isa-isang tumalikod, ang iba ay hayagang nagbubulungan ng pandidiri. "Aurelio, please, huwag mong gawin ito sa akin." Lumuhod si Clarissa sa gitna ng ballroom, ang kanyang gown ay nakalatag sa sahig na parang isang basahan. Ngunit ang bawat pagsusumamo niya ay tila hangin lamang na hindi dininig. Lumapit si Aurelio sa kanya, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Clarissa at hinugot ang singsing na sumasagisag sa kanilang engagement. Nang walang anumang pag-aalinlangan, binitawan niya ang singsing sa loob ng baso ng alak na nasa mesa sa tabi ni Clarissa. Ang tunog ng ginto na tumama sa loob ng baso ay ang huling hantungan ng dangal ng babae. "Ang bawat barya na itinapon ko sa waitress na yun, bawat isa doon ay kasing dumi ng kaluluwa mo." Huling salita ni Aurelio bago siya tumalikod. Hindi na niya hinintay ang mga sagot ng reporters o ang iyak ni Clarissa na ngayoy tila isang sirang plaka sa gitna ng bulwagan. Mabilis siyang lumabas ng hotel, binabaliwala ang lahat ng camera. Ang tanging nasa isip niya ay ang larawan ni Hias na nakadapa sa gitna ng ulan, sugatan at mag-isa. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa tondo. Ang kislap ng mga bituin sa langit ay tila nagmamadali sa kanya. Ang karma ni Clarissa ay tapos na, ngunit ang kanyang paglalakbay upang iligtas ang kaisa-isang taong tunay na nagmalasakit sa kanyang ina ay nagsisimula pa lamang. Habang tinatahak ang madidilim na eskinita, ang kaba sa dibdib ni Aurelio ay mas masakit pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Panalangin niya na huwag sana siyang mahuli dahil ang buhay ni Hias ang kabayaran ng kanyang bawat pagkakamali. Ang mong-ingay ng mga nagbabasagang gamit ay humahalo sa iyak ng mga bata sa paligid ng eskinita sa tondo. Sa loob ng maliit na barong-barong ni Hias, ang hangin ay puno ng takot at ang amoy ng luma at basang kahoy. Tatlong lalaking may malalaking katawan ang marahas na nagtutulak sa mga luma nilang kagamitan. Isang mesa ang itinumba at ang tanging platerong natitira ay nagkapira-piraso sa sahig. Sa isang sulok nakadapa si Hias, ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag para sa kapatid na si Makmak na nanginginig sa takot. Nararamdaman ni Hias ang bawat sipa sa kanyang tagiliran, ang bawat mura na ipinupukol sa kanya ng mga tauhan ng pinagkakautangan ng kanyang tsatsona. "Nasaan ang pera?" sabi ng tiyahin mo. "Babayaran mo ang utang niya ngayong gabi kapalit ng kaligtasan niyo." Sigaw ng isa sa mga lalaki habang hinahablot ang buhok ni Hias. Ngunit bago pa man muling makadapo ang kamay ng lalaki sa mukha ni Hias, ang paligid ay biglang binalot ng nakakasilaw na liwanag mula sa mga headlight ng ilang mamahaling sasakyan. Ang tunog ng mga pintuan ng sasakyan na sabay-sabay na sumara ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang hukbo. Sa loob ng ilang segundo, ang mga lalaking nanggugulo ay mabilis na napaligiran ng mga lalaking nakasuit at may matitikas na tindig.
Walang ingay, walang dumanak na dugo. Tanging ang mabilis at profesional na pagkilos ng mga bodyguard ni Aurelio upang lupigin ang mga nanggugulo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng pinakamarangyang sasakyan sa gitna ng putikan. Bumaba si Aurelio Salcedo. Ang kanyang mamahaling sapatos na balat ay agad na lumubog sa maruming putik ng tondo. Ang laylayan ng kanyang mamahaling coat ay nababasa ng talsik ng ulan, ngunit tila wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon, kay Hiyas, na nakahandusay sa sahig. "Sino ka? Huwag kang makialam dito," sigaw ng pinuno ng mga thugs, ngunit agad itong napatahimik nang makita ang malamig na titig ni Aurelio. "Bayaran ang lahat ng utang na kinuha sa pangalan ng babaeng ito. Doblehin nyo, pagkatapos siguraduhin nyo na hindi na muling makakatapak ang mga paang yan sa lugar na ito kung gusto nyo pang makakita ng bukas." Utos ni Aurelio sa kanyang assistant, ang kanyang boses ay tila kulog sa katahimikan ng gabi. Nang makaalis ang mga nanggugulo, lumapit si Aurelio sa pintuan ng barong-barong. Huminto siya, tila natatakot na ang kanyang presensya ay muling makasakit sa babaeng nasa loob. Dahan-dahan siyang humakbang papasok, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa bawat hikbi na naririnig niya mula kay Hiyas. "Hiyas!" bulong ni Aurelio. Inabot niya ang kamay upang tulungan itong tumayo. Ngunit mabilis na umiwas si Hiyas. Pilit siyang bumangon ng mag-isa. Yakap pa rin si Makmak. Tumingin siya kay Aurelio, ang kanyang mga mata ay puno ng pait-pagod at isang uri ng dignidad na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. "Wala na po akong isusukli sa barya niyo, sir." Ang boses ni Hiyas ay nanginginig, ngunit matalim. "Huwag niyo na po kaming abalahin. Tapos na po ang palabas niyo kagabi, hindi ba? Nakuha niyo na ang gusto niyo. Iwanan niyo na kami sa dumi na kinalakihan namin." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal para kay Aurelio. Ang bawat salita ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kalupitan. Tiningnan niya ang paligid, ang butas-butas na bubong, ang basang sahig, ang kahirapang pilit nilang nilalampasan araw-araw. Sa harap ng kanyang mga tauhan, sa gitna ng maputik na sahig ng barong-barong, dahan-dahang ibinaba ni Aurelio ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa putik, ang kanyang mga tuhod ay humalik sa maruming lupa sa harap ni Hiyas. Ang pinakamakapangyarihang lalaki sa Makati ay nagpakumbaba sa harap ng isang babaeng walang ibang yaman kundi ang kanyang puso. "Hindi ako narito para magbayad, Hiyas. Narito ako para humingi ng tawad," sabi ni Aurelio, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. "Mali ako, bulag ako. Pakiusap, hayaan mong bawiin ko ang lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo." Hindi sumagot si Hiyas. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang jacket na may punit-punit na bahagi at maingat na ibinalot sa nanginginig na si Makmak. Hinubad ni Aurelio ang kanyang sariling coat upang ibigay sa kanila, ngunit muling tumanggi si Hiyas sa pamamagitan ng isang matigas na iling ng ulo. Mas pipiliin niyang yakapin ang sariling hirap kaysa tanggapin ang awa ng lalaking bumasag sa kanyang dangal. Biglang nanlambot ang katawan ni Makmak sa bisig ni Hiyas. Ang bata ay nawalan ng malay, ang kanyang balat ay kasing puti na ng papel. Doon lamang nagbago ang anyo ni Hiyas. Ang kanyang katigasan ay napalitan ng matinding takot. "Makmak, Makmak, gising na, kuman." Sigaw ni Hiyas, niyuyugyog ang kapatid. Hindi na naghintay ng pahintulot si Aurelio. Tumayo siya at mabilis na binuhat ang bata mula sa mga braso ni Hiyas. "Kahit magalit ka sa akin, kahit isumpa mo ako habang buhay, ililigtas ko ang kapatid mo. Hindi ko hahayaang mawala siya dahil sa pride nating dalawa." Mabilis na binuhat ni Aurelio ang bata patungo sa naghihintay na pribadong ambulansya sa labas. Sumunod si Hiyas, tumatakbo sa gitna ng putik, ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Sa loob ng sasakyan, habang ang mga mediko ay nagsisimulang asikasuhin si Makmak, na upo si Hiyas sa gilid malayo kay Aurelio. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa gabi, binabasag ang katahimikan ng tondo. Ang bawat blink ng pulang ilaw ay tila isang paalala na ang laban para sa buhay ni Makmak ay nagsisimula pa lamang, at ang laban para sa kapatawaran ni Aurelio ay mas mahaba pa sa daan patungo sa ospital. Sa loob ng pribadong silid ng ospital, ang lamig ng aircon ay tila hindi kayang palamigin ang nag-aapoy na damdamin sa loob ng dibdib ni Hiyas. Nakatingin siya sa kanyang kapatid na si Makmak, na ngayoy mahimbing na natutulog sa ilalim ng malinis at maputing kumot.
Ang bawat mahina ngunit regular na paghinga ng bata ay isang himala na alam niyang binayaran ng perang hindi sa kanya nagmula. Lumabas si Hiya sa hallway kung saan naghihintay si Aurelio. Ang liwanag ng ospital ay nagpatingkad sa dumi sa kanyang damit at sa pamumutla ng kanyang mukha, ngunit ang kanyang tindig ay kasing itayog ng mga gusaling pag-aari ng lalaking nasa harap niya. Lumapit siya kay Aurelio at dahan-dahang inilapag ang isang gusot na piraso ng papel at ang kanyang lumang ID sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila. Ano ito? Tanong ni Aurelio, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at bahagyang kirot. Kasulatan ng utang ko sa inyo, sir. Diretsong sagot ni Hiyas, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Nakalagay dyan ang bawat sentimong ginastos nyo ngayong gabi mula sa ambulansya hanggang sa deposito sa kwartong ito. Iyan ang ID ko. Yan lang ang katibayan ng pagkatao ko na maibibigay ko sa inyo ngayon. Babayaran ko ang lahat ng ito kahit habang buhay akong magtrabaho sa inyo o sa kahit kanino. Umiling si Aurelio, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang tinitingnan ang gusot na papel. Hiyas, hindi mo kailangang gawin ito. Ang buhay ni Makmak ay hindi isang utang. Ito ay bahagi ng paghingi ko ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa inyo. Pakiusap, itago mo na yan. Hindi niyo po naiintindihan, Sir Aurelio. Matigas na wika ni Hiyas, ang kanyang boses ay tila isang pader na bakal na hindi kayang tibagin ng ginto. Ang dignidad ng mahirap kapag nawala o ipinagpalit sa awa, wala na kaming matitira. Hindi ko kayang tumingin sa salamin araw-araw na alam kong ang buhay ng kapatid ko ay binili ng taong minsang tumapak sa pagkatao ko. Hayaan niyo akong bayaran kayo sa paraang marangal. Ang bawat salita ni Hiyas ay parang isang hampas ng katotohanan na bumaon sa puso ni Aurelio. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Aurelio ang tunay na kahulugan ng pagiging dukha, hindi sa pera, kundi sa pagkakataong bumawi ng hindi nakakasakit. Nakita niya sa mga mata ni Hiyas ang isang uri ng kayamanan na kailanman ay hindi niya nakita sa mga socialite ng Makati, ang hindi matatawarang halaga ng prinsipyo. Dahan-dahang iniabot ni Aurelio ang kanyang kamay at kinuha ang gusot na papel. Sa halip na itapon ito, maingat niya itong tinupi at inilagay sa loob ng kanyang mamahaling wallet sa tabi ng kanyang mga credit card at mahahalagang dokumento. Itinuring niya itong pinakamahalagang kontrata na pinasok niya sa buong buhay niya. Tatanggapin ko ang kasulatang ito, Hiyas. Mahinahon niyang sabi, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagsisisi. Hindi dahil kailangan ko ang pera mo, kundi dahil iginagalang ko ang dangal mo. Ngunit tandaan mo, hanggat hindi ka pabayad, may karapatan akong bantayan ang kaligtasan niyo. Bahagyang lumambot ang anyo ni Hiyas, ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit ang isang doktor sa kanila. Ang mukha nito ay seryoso, habang hawak ang mga result ng pagsusuri kay Makmak. Ngunit may isa pang problema, panimula ng doktor. Kailangan ni Makmak ng kidney transplant sa lalong madaling panahon. Ang dialysis ay pansamantalang solusyon lamang. Sa kabutihang palad, may isang donor na nagparehistro sa aming database na tugma sa bata. Ngunit hindi namin maaaring ibigay ang pangalan niya dahil sa confidentiality. Nagkatinginan sina Hiyas at Aurelio. Isang panibagong pag-asa ang sumilay, ngunit may kalakip itong misteryo na tila sadyang itinago ng tadhana. Sa gitna ng katahimikang iyon, biglang tumunog ang telepono ni Aurelio. Mula ito sa kanyang mansyon. Sa pagsagot niya, narinig niya ang malalakas na kalampag ng mga nababasag na gamit at ang hysterikal na sigaw ng kanyang ina na si Doña Corazon sa kabilang linya. Sir Aurelio, bumalik po kayo rito. Ayaw pong kumain ng Madam 3 araw na. Nagwawala po siya, hinahanap ang anghel. Sabi niya papatayin daw niya ang sarili niya kung hindi niya makikita ang babaeng may dugo sa likuran. Ang boses ng katulong ay punong-puno ng takot. Napatingin si Aurelio kay Hiyas. Ang tanging paraan upang isalba ang kanyang ina ay ang dalhin ang babaeng ito sa kinalalagyan ng panganib na minsang sumira sa kanyang buhay. Ang pader ng prinsipyo ni Hiyas ay muling susubukin ng isang panawagan ng pag-ibig at sakripisyo. Ang bawat metro ng kalsada patungo sa mansyon ng mga Salcedo ay tila isang paglalakbay patungo sa isang mundong pilit na tinatalikuran ni Hiyas. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan ni Aurelio, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang lumang bag. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay nagdaraan ng mabilis, tila mga alaala ng isang gabing puno ng pait. Hindi siya nagsasalita at si Aurelio ay nananatiling tahimik din, bagaman ang paraan ng pagpiga nito sa manibela
ay nagpapakita ng matinding kaba. Nang marating nila ang mansyon ng ingay ng mga nagbabasagang bagay, ay agad na sumalubong sa kanila mula sa ikalawang palapag. Mabilis na tumakbo si Aurelio paakyat at sumunod si Hias na may halong takot at pag-aalala. Sa loob ng silid ni Doña Corazon, ang paligid ay puno ng mga piraso ng basag na plorera at nagkalat na pagkain. Ang matanda ay nakasandal sa isang sulok, hawak ang isang matalim na piraso ng kristal na itinututok sa kanyang sariling pulso. Ang mga katulong ay nakatayo sa malayo nanginginig sa takot na gumawa ng anumang kilos na maaaring magtulak sa matanda sa kapahamakan. Inay, pakiusap, ibaba mo yan. Ang boses ni Aurelio ay puno ng panginginig, ang kanyang mga kamay ay nakaunat bilang pagsusumamo. Ayoko nilalayuan niyo ako sa anghel ko. Gusto niyo akong saktan. Ang sigaw ni Doña Corazon ay punong-puno ng hapes. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng kaligtasan. Dahan-dahang humakbang si Hias. Pasulong nilalampasan si Aurelio. Sa bawat yapak niya sa ibabaw ng mga basag na kristal, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtunog ng mga ito sa ilalim ng kanyang sapatos. Hindi siya natatakot. Ang tanging nakikita niya ay ang isang matandang babaeng nawawala sa dilim ng sariling isipan. Nagsimulang humuni si Hias. Isang mahina at banayad na himig ng duyan ng pagmamahal, ang lumang tula na ginawang kanta na laging inaawit ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa magulong silid. Ang matinis na hininga ni Doña Corazon ay dahan-dahang kumalma. Dito lang ako, Nanay Corazon, mahinahong sabi ni Hias, ang kanyang boses ay puno ng kalinga. Walang sasakit sa inyo, narito na ang inyong anghel. Ang piraso ng kristal ay dahan-dahang lumulas mula sa mga daliri ng matanda at bumagsak sa carpet nang walang tunog. Doña Corazon ay biglang napatitig kay Hias, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagkaroon ng ningning ng pagkilala. Sa isang iglap sumunod ang isang malakas na hikbi at mabilis na yinakap ng matanda si Hias, isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ng dalaga. Anghel ko, anak ko, wag mo na akong iiwan muli. Ang bulong ng matanda ay sapat na upang durugin ang puso ni Aurelio na nakatayo sa may pintuan. Napansin ni Hias ang sugat sa palad ni Doña Corazon mula sa pagkakahawak nito sa kristal. Hindi siya nagatubili. Kinuha niya ang malinis na tela sa tabi at nagsimulang linisin ang sugat ng matanda. Habang ginagawa ito, lumuhod si Aurelio sa tabi nila. Hindi siya nagsalita, sa halip sinimulan niyang pulutin ang bawat piraso ng basag na kristal na malapit sa mga paa ni Hias, tila tinitiyak na hindi masusugatan ang babaeng muling nagligtas sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng mansyon ay nawalan ng saysay sa harap ng isang munting gawa ng tunay na pagkalinga. Matapos kumalma ang lahat at makatulog na si Doña Corazon habang hawak ang kamay ni Hias, lumabas si Aurelio sa pasilyo kasama ang dalaga. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkapagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong uri ng pagsusumamo. Hias, pakiusap. Panimula ni Aurelio, ang kanyang boses ay paos. Kahit huwag na para sa akin, gawin mo para sa ina ko. Maging private caregiver ka niya. Magbabayad ako ng kahit anong halaga at sisiguraduhin kong ang lahat ng pangangailangan ni Makmak ay matutugunan. Hindi ko kayang makita siyang ganito muli. Tumingin si Hias sa silid kung saan mahimbing na natutulog ang matanda. Alam niyang ang pagtanggap sa alok na ito ay nangangahulugan ng muling pagpasok sa mundong sumugat sa kanya, ngunit ang init ng yakap ni Doña Corazon ay hindi pa rin nawawala sa kanyang balat. Tatanggapin ko ang trabaho, Sir Aurelio, sagot ni Hias nang may paninindigan. Pero hindi dahil sa pera niyo. Tatanggapin ko ito dahil kailangan ako ng ina niyo at dahil kailangan kong panindigan ang utang ko para sa kapatid ko. Magtatrabaho ako ng tapat bilang kapalit ng bawat sentimong ginastos niyo para kay Makmak. Nakahinga ng maluwag si Aurelio, ngunit habang naglalakad sila patungo sa magiging silid ni Hias, isang matandang katulong na nagngangalang Yoli ang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang titig kay Hias ay puno ng lihim na galit at panghuhusga, isang matalim na tingin na tila nagnanais na itaboy ang dalaga palayo sa mansyong iyon. Nang pumasok si Hias sa kanyang bagong silid na katabi lamang ng silid ni Doña Corazon, napansin niya ang isang antigong mesa sa sulok. May isang lumang litrato na nakataob doon. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan itong itinayo ni Hias. Ang kanyang hininga ay tila tumigil at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig.
Sa kupas na litrato, nakikita ang isang babaeng nakasuot ng pangmayaman nakatayo sa tabi ng ama ni Aurelio noong kabataan nito. Ang babaeng iyon sa kabila ng marangyang suot ay may mga matang pamilyar kay Hiyas. Ang mukha nito ay halos kawangis ng kanyang tiyachona, ngunit may taglay na amo at ligaya na kailanman ay hindi niya nakita sa kanyang tiyahin. Ang misteryo ng nakaraan ay nagsimulang bumukas kasabay ng pagsara ng pinto ng kanyang silid. Iniwan si Hiyas na puno ng katanungang maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling pamilya. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisingit sa mga siwang ng mabibigat na kurtina ng mansyon, ngunit hindi sapat ang liwanag nito upang pawiin ang lamig na nadarama ni Hiyas. Ang kanyang unang araw bilang personal na tagapag-alaga ni Doña Corazon ay naging isang patuloy na pagsubok, hindi dahil sa kalagayan ng matanda, kundi dahil sa matatalim na salita at malulupit na utos mula kay Yoli, ang pinakamatandang katiwala sa bahay. Si Yoli na lihim na binabayaran ng pamilya Villarreal upang maniktik ay walang ibang iniisip, kundi ang itaboy si Hiyas palabas ng mansyon. Alam ni Yoli na hanggat narito si Hiyas mahihirapan si Clarissa na bumalik sa buhay ni Aurelio at mahihirapan siyang patuloy na makatanggap ng suhol. Ikaw na babae ka, huwag kang mag-ilusyon na espesyal ka rito. Ika'y alila lamang tulad naming lahat. Bagaman mas mababa pa iman, mataray na utos ni Yoli kay Hiyas, habang pilit na inilalapit ang mukha sa dalaga. Bago mo pakainin si Madame Corazon, linisin mo muna ang lahat ng banyo sa ikalawang palapag. Kailangan kumikinang yan bago dumating si Sir Aurelio mamaya. Kapag may nakita akong nikatiting na dumi, ipapatanggal kita agad. Hindi sumagot si Hiyas. Yumuko lamang siya, tinanggap ang malamig na balde at ang magaspang na brush. Sa loob ng kanyang isipan, ang bawat kuskos na gagawin niya sa maruming tiles ay isang pambayad sa utang niya kay Aurelio. Lumipas ang ilang oras, ang mga tuhod ni Hiyas ay namumula na at ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil sa paggamit ng matatapang na kemikal na panlinis na hindi ibinigay sa kanya na may kasamang guwantes. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay sinasamahan ng kirot sa kanyang tadyang mula sa pagkakabangga niya sa hagdan noong gabing iligtas niya ang ina ni Aurelio. Sa ibaba, tahimik na bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Napaaga ang uwi ni Aurelio. Ang kanyang asul na suit ay bahagyang gusot mula sa sunod-sunod na meeting, ngunit ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang anino ng dalagang umuukit sa kanyang isipan. Umakyat si Aurelio patungo sa ikalawang palapag. Habang papalapit sa huling kwarto sa dulo ng pasilyo, napansin niya ang amoy ng matapang na bleach. Nang sumilip siya sa loob ng banyo, ang kanyang mundo ay tila huminto. Nakita niya si Hiyas nakaluhod sa basang sahig, pilit na kinukuskos ang madulas na tile gamit ang nanginginig nitong mga kamay. Ang mga daliri ng dalaga ay nag-uumpisang magsugat at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at pagod. Ang init ng galit na sumiklab sa dibdib ni Aurelio ay mas matindi pa sa anumang galit na naramdaman niya sa kalaban sa negosyo. Mabilis siyang humakbang papasok sa banyo at marahas na kinuha ang brush mula sa kamay ni Hiyas. Itinapon ito sa sulok ng silid bago hawakan ang mga braso ng dalaga upang pilitin itong tumayo. Bakit mo ginagawa ito? Sigaw ni Aurelio. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, nagpatawag sa pansin ng ilang mga katulong. Hindi kita dinala rito para maging alipin. Dinala kita rito para sa ina ko. Napatungo si Hiyas, hindi magawang salubungin ang matalim na titig ng lalaki. Uutos po ito ni Manang Yoli, sir. Kailangan ko pong linisin ang mga banyo. Parang kidlat na bumaling ang paningin ni Aurelio sa direksyon ni Yoli, na ngayon nag-aalinlangang lumapit mula sa dulo ng pasilyo. Ang mukha ng matandang katiwala ay biglang namutla, tila nakakita ng multo. Yoli, mag-impake ka na ng gamit mo. Umalis ka na ngayon din sa pamamahay na ito at huwag na huwag ka nang babalik. Ang boses ni Aurelio ay kasing talim ng patalim. Ang kanyang utos ay walang pag-aalinlangan. Nagsimulang manginig si Yoli at akmang luluhod upang magmakaawa, ngunit isang malamig na tingin mula kay Aurelio ang sapat na upang pigilan siya. Walang sino man sa mansyon ang naglakas loob na magsalita. Nang makaalis ang katiwala, ibinaling muli ni Aurelio ang kanyang atensyon kay Hiyas. Dahan-dahang binitiwan niya ang mga braso nito nang mapansin niya ang pamumula ng mga ito. Halika rito, mahinang utos ni Aurelio. Dinala si Hiyas sa katabing sala. Pinaupo niya ang dalaga at mabilis na pumunta sa sariling silid
upang kumuha ng mamahaling ointment mula sa kanyang cabinet. Nang bumalik siya, walang kibong lumuhod si Aurelio sa harap ni Hias. Dahan-dahan niyang inabot ang mga kamay ng dalaga, inilalagay ang malamig na ointment sa mga nagsusugat nitong daliri. Ang ginintuang sandali ng pagiging tao ni Aurelio ay lumitaw habang ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa kamay ni Hias ay puno ng pag-iingat, tila natatakot na baka masugatan pa ito ng higit. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Hias sa unang pagkakataon. Sa kabilang banda, hindi alam ni Aurelio na ang pinalayas niyang si Yoli ay kasalukuyang nakatayo sa labas ng gate ng mansyon. May hawak itong telepono at seryosong nakikipag-usap sa kabilang linya. Madam Clarissa, napatalsik po ako. Ngunit nagawa ko po ang pinapagawa niyo. Nakapag-iwan po ako ng ilang kopya ng mga peking litrato at dokumento na magpapatunay na magnanakaw ang babaeng yon. Kailangan lang nilang mahanap yon, panpa. Sambit ni Yoli, ang kanyang tinig ay puno ng kabuktutan. Sa loob ng mansyon, habang hinihintay ni Hias na matuyo ang kanyang mga kamay, pumasok si Doña Corazon. Lumapit ang matanda, tinitigan silang dalawa nang may kalituhan, bago biglang kinuha ang kamay ni Hias at inilapat ito sa kamay ni Aurelio na nasa ibabaw ng mesa. Kasal na kayo, kailan kayo nagpakasal? Masayang tanong ni Doña Corazon, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang isang musmos. Pakiramdam ni Hias ay tila biglang uminit ang buong silid. Akma sana niyang babawiin ang kanyang kamay, ngunit naramdaman niya ang marahang paghigpit ng hawak ni Aurelio. Ang init mula sa palad ng lalaki ay bumalot sa nanginginig niyang kamay na tila nagsasabing ligtas siya doon, hindi na muling babalik sa lamig at paghihirap. Sa gitna ng malalim na gabi, ang buong mansyon ng mga Salcedo ay tila isang dambuhalang rebultong natutulog sa katahimikan. Ang tanging nagbibigay ng buhay sa madilim na pasilyo ay ang mahinang liwanag na nagmumula sa kusina. Doon dahan-dahang kumikilos si Hias, maingat ang bawat galaw upang hindi makalikha ng anumang ingay na gigising sa mga natutulog. Nagluluto siya ng sopas na may maliliit na huwantan, ang paboritong pagkaing nagpapatahimik sa isipan ni Doña Corazon sa tuwing nagigising ito sa kalagitnaan ng gabi dahil sa masamang panaginip. Habang hinihintay ang pagkakulo ng sabaw, sinimulan ni Hias ang pagmasa ng harina para sa munting tinapay. Ang bawat pagpiga ng kanyang mga kamay sa malambot na masa ay tila isang ritual ng pagpapakalma sa sarili niyang mga balisa. Bakit gising ka pa sa ganitong oras? Bahagyang nagulat si Hias nang marinig ang baritono at malalim na boses mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Aurelio na nakasandal sa hamba ng pinto. Wala na ang suot nitong asul na suit. Tanging puting t-shirt na lamang ang suot niya, ang buhok ay bahagyang gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng matinding pagod mula sa pakikipagbuno sa mga dokumento ng kumpanya. Sir Aurelio, naghahanda lang po ako ng makakain ni Madam Corazon, sakaling magising siya. Kayo po, bakit hindi pa kayo natutulog? Tanong ni Hias habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang kamay na puno ng harina. Hindi ako makatulog. Ang daming iniisip sa trabaho. I just need some coffee. Sagot ni Aurelio habang humahakbang papasok sa kusina. Ngunit sa halip na dumiretso sa coffee maker, huminto siya sa tapat ng lamesa kung saan nagmamasa si Hias. Is that for the bread? Parang ang hirap yata niyan. Hindi naman po, sir. Nakasanayan ko na po ito sa amin. Nakangiting sagot ni Hias. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinaas ni Aurelio ang kanyang mga manggas at lumapit. Let me help you. Gusto kong subukan. Isang munting tawa ang kumawala sa mga labi ni Hias. Sir, baka po madumihan ang damit nyo. Hindi po biro ang humawak ng harina. Don't worry about my shirt. Just teach me how. Pamimilit ni Aurelio, ang kanyang tinig ay may halong lambing na hindi karaniwang naririnig sa opisina. Sa loob ng sumunod na ilang minuto, ang kusina ay napuno ng mahinang tawanan at ang kalansing ng mga kagamitan. Nakakatuwang tingnan ang makapangyarihang bilyonaryo na hirap sa pagmasa ng harina habang si Hias ay matiyagang nagtuturo. Sa bawat hindi sinasadyang pagdampi ng kanilang mga balat, may kung anong kuryente ang dumadaloy sa kanilang mga ugat, isang damdaming hindi maipaliwanag, ngunit pareho nilang nadarama. Biglang huminto si Aurelio at tinitigan ang mukha ni Hias. Wait, may hari na ka sa noo mo. Bago pa man makakilos si Hias,
Dahan-dahang inabot ni Aurelio ang kanyang kamay. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos sa noo ni Hiyas. Dahan-dahang pinupunasan ang puting mantsa. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay unti-unting lumiit hanggang sa maramdaman na nila ang init ng hininga ng isa't isa. Ang bawat tibok ng puso ay tila nakikipagkarera sa katahimikan ng gabi. Para kay Hiyas ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Tanging ang malalim at tapat na mga mata ni Aurelio ang nakikita niya. Salamat po, Sir Ta. Mahinang bulong ni Hiyas dahan-dahang umiwas ng tingin habang ang kanyang mga pisngi ay nag-uumpisang mag-init. Umupo sila sa maliit na lamesa sa kusina habang pinagsasaluhan ang mainit na sopas. Doon sa ilalim ng madilim na langit nagbukas sila ng kani-kanilang mga sikreto. Ikinuwento ni Hiyas ang hirap ng pag-aalaga sa kapatid at ang pangungulila sa magulang habang inamin naman ni Aurelio ang bigat ng pagiging tagapagmana ng isang imperyo at ang kalungkutang dala ng kayamanan na walang tunay na makaramay. Lahat ng tao ay may kailangan sa akin, Hiyas. Ikaw lang ang nakita kong nagbigay. Nang walang hinihintay na kapalit, sambit ni Aurelio ang kanyang boses. Ay puno ng paghanga. Inubos niya ang sopas at muling ngumiti. This is the best soup I've had in 10 years. Mas masarap pa sa kahit anong fine dining sa Makati. Ang gabing iyon ay naging isang tulay na nagdugtong sa dalawang pusong naghahanap ng kalinga. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tila isang panandaliang panaginip lamang. Kinabukasan, paggising ni Hiyas, sinalubong siya ng dagsa ng mga mensahe sa kanyang luma at sirang telepono. Ang mga balita sa social media ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga headline ay punong-puno ng malisya. Bilyonaryong si Aurelio Salcedo na budol ng isang waitress mula sa Tondo. May mga larawan doon ni Hiyas na kuha mula sa malayo, habang kausap ang isang galamay ni Clarissa na sadyang kinuha sa anggulong tila tumatanggap siya ng suhol. Ang bawat komento ay puno ng pangungutya at paghamak sa kanyang pagkatao, tinatawag siyang gold digger at manggagamit. Ang bawat tunog ng notification mula sa telepono ay tila mga saksak sa puso ni Hiyas habang binabasa ang mga kasinungalingang pilit na sumisira sa bagong sibol na pag-asa sa loob ng mansyon. Ang liwanag ng umaga na dati nagbibigay ng saya ay biglang binalot ng madilim na ulap ng pangungutya ng buong mundo. Isang malaking pagkakamali ang pagpapatuloy mo rito, Hiyas. Tingnan mo na dadamay ang lahat dahil sa dumi ng pinanggalingan mo. Ang boses ni Clarissa sa screen ng television ay tila isang matalas na kuko na kumakalos sa pandinig ni Hiyas. Sa loob ng kanyang silid nakaupo si Hiyas sa gilid ng kama, hawak ang kanyang telepono na hindi tumitigil sa pag-ugong dahil sa mga mapanirang mensahe. Ang bawat salita ng pangungutya mula sa mga taong hindi naman siya kilala ay tila mga patak ng asido na unti-unting tumutunaw sa kanyang natitirang lakas. Nakita niya ang isang kumalat na larawan kung saan kasama niya ang kanyang tiya Chona na may hawak na pera, isang larawang sadyang kinuha noong pilit na kinukuha ng kanyang tiyahin ang huli niyang sahod, ngunit ngayon ay pinalalabas na kabahagi siya sa mga ilegal na gawain nito. Ang bigat sa dibdib ni Hiyas ay tila isang dambuhalang angkla na humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng dagat. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kalakip na kirot, hindi para sa sarili, kundi para kay Aurelio. Sa kabilang bahagi ng mansyon, naririnig ni Hiyas ang malakas na boses ni Aurelio sa telepono. I don't care about the stocks, Hiyas is innocent and I will prove it. Kung gusto niyo mag-withdraw, gawin niyo ngayon din. Ang sigaw ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, puno ng pagtatanggol, ngunit ramdam din ang tensyong dulot ng panggigipit ng mga board members ng kanyang kumpanya. Napatungo si Hiyas. Hindi niya kayang makitang gumuho ang imperyong pinaghirapan ni Aurelio dahil lamang sa isang babaeng tulad niya. Pakiramdam niya ay isa siyang lason na dahan-dahang pumapatay sa taong nagligtas sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang valley na may sira-sirang key at nagsimulang itupi ang kanyang iilang pirasong damit. Ang bawat tupi ng damit ay sinasamahan ng isang tahimik na panalangin. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa telang kupas, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi siya dapat maging mahina. Ang pag-alis ang tanging paraan upang maibalik ang kapayapaan sa buhay ni Aurelio. Bit-bit ang kanyang mabigat na valley, dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ngunit sa dulo ng pasilyo nakatayo ang isang bulto ng lalaki, na tila isang pader na hindi malalagpasan. Si Aurelio.
Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pait habang nakatingin sa valley na hawak ni Hiyas. Saan ka pupunta? Ng boses ni Aurelio ay mababa ngunit puno ng panganib. Kailangan ko na pong umalis, sir. Mahinang sagot ni Hiyas, hindi makatingin ng diretso. Gugulo lang po ang buhay niyo hanggat narito ako. Tingnan niyo po ang nangyayari sa kumpanya niyo. Ayoko pong maging pabigat. Pabigat. Akala mo ba ang pera o ang kumpanya ang mahalaga sa akin ngayon? Humakbang palapit si Aurelio, ang kanyang hininga ay ramdam na ni Hiyas. Hiyas, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa bahay na ito ay ikaw. Kung aalis ka, parang pinatay mo na rin ang pag-asang ibinigay mo sa akin at sa ina ko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang naputol ang key ng lumang valley ni Hiyas dahil sa bigat at luma nito. Ang mga damit ni Hiyas ay nagkalat sa sahig, mga damit na kupas, may mantsa, at sadyang sar na sumasagisag sa kanyang kahirapan. Nanigas si Hiyas sa kahihiyan. Gusto niyang lamunin ng lupa sa harap ng bilyonaryong nasa harap niya. Ngunit sa halip na magalit o pandirihan siya, dahan-dahang lumuhod si Aurelio sa sahig. Sa harap ng dalagang punong-puno ng pighati, sinimulan ni Aurelio na pulutin ang mga damit ni Hiyas. Isa-isa niya itong itinupi ng maayos, kahit ang mga pinakamaliit at pinakalumang piraso. Ang bawat haplos ng kamay ni Aurelio sa kanyang mga damit ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Hindi ka aalis, bulong ni Aurelio, habang inilalagay ang huling t-shirt sa valley. Dito ka lang, lalabanan natin ito ng magkasama. Ngunit bago pa man makasagot si Hiyas, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-click niya, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya ang kanyang tiya Chona na nasa loob ng ospital ni Makmak kasama ang isang lalaking naka-uniforme ng doktor, ngunit may matatalim na mata. Hiyas, anak, kailangan na nating ilipat ang kapatid mo. Ang boses ni Chona ay puno ng peking pag-aalala habang hinahawakan ang hospital bed ni Makmak. May nagbayad na para ilipat siya sa ibang pasilidad. Mas mabuti na ang lumayo sa gulo, di ba? Nabitawan ni Hiyas ang telepono. Ang tunog nito sa sahig ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang huling kuta. Alam niyang ang bawat segundo ay mahalaga at ang buhay ni Makmak ay muling nasa bingit ng panganib sa kamay ng mga taong walang kaluluwa. Ang bawat pagpiga ni Aurelio sa manibela ay tila pagsunod sa mabilis na pintig ng puso ni Hiyas na nasa kanyang tabi. Ang sasakyan ay humaharurot sa gitna ng madilim na kalsada, nilalampasan ang bawat anino ng gabi habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak sa windshield. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Tanging ang mabigat na hininga ni Hiyas at ang mahinang ugong ng makina ang bumabasag sa katahimikan. Nakatingin si Hiyas sa labas, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom, tila pilit na hinahawakan ang naghihingalong pag-asa para sa kanyang kapatid. Nang marating nila ang ospital, hindi na hinintay ni Aurelio na buksan ng valet ang pinto. Mabilis silang tumakbo patungo sa ICU, nilalagpasan ang mga puting pasilyo na tila walang katapusan. Pagdating nila sa tapat ng silid ni Makmak, nakita nila si Tita Chona na may hawak na mga dokumento, pilit na pinapapirma ang isang nurse habang ang isang lalaking naka-uniforme ng doktor ay nag-uutos na ilipat na ang bata sa isang luma at madilim na ambulansyang naghihintay sa labas. Anong ginagawa niyo? Huwag niyo siyang hawakan. Ang sigaw ni Hiyas ay umalingaw-ngaw sa buong ward, puno ng desperasyon at takot. Mabilis na humarap si Chona, ang kanyang mukha ay puno ng peking tapang. Hiyas, ginagawa ko lang ang tama. Wala ka ng pambayad dito. At ang mga taong pinagkakautangan ko ay handang kuhanin ng kapatid mo bilang kabayaran. Ngunit bago pa man makahakbang ang peking doktor, isang matigas na kamay ang humawak sa balikat nito. Si Aurelio, ang kanyang tindig ay tila isang pader na bakal na hindi matitibag. Hindi siya sumigaw, ngunit ang lamig ng kanyang boses ay sapat na upang magpatigil sa lahat. Bitawan niyo ang bata. Ang boses ni Aurelio ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Sa likuran niya, mabilis na lumitaw ang 4 na unipormadong pulis at ang chief of security ng ospital. Ang lalaking iyan ay hindi doktor. Siya ay isang suspendidong medical assistant na may kasong administratibo, at ikaw, Ginang Chona, ang warrant of arrest mo para sa pagnanakaw at human trafficking ay ilalabas na sa loob ng ilang minuto. Namilog ang mga mata ni Chona sa takot. Akma sana siyang tatakas, ngunit agad siyang naharangan ng mga pulis.
Ang peking doktor ay mabilis na napusasan ng walang kalaban-laban. Sa loob ng ilang sandali, ang panganib na bumabalot kay Makmak ay tila bula na naglaho dahil sa kapangyarihan ng katarungan na dala ni Aurelio. Nang matiyak na ligtas na ang bata at maayos na ang lahat ng seguridad, dahan-dahang lumapit si Hiyas sa gilid ng kama ni Makmak. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng kapatid at doon ang lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang puso ay biglang gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot at dahan-dahang siyang napaupo sa sahig ang kanyang katawan ay nayayanig sa bawat pigil na hikbi. Ang pagod ng nakaraang mga araw, ang sakit ng tadyang at ang bigat ng pagpapanggap na malakas ay sabay-sabay na sumabog. Mabilis na kumilos si Aurelio. Lumuhod siya sa tabi ni Hiyas at maingat na inalalaya ng dalaga. Hindi siya nag-atubili, isinandal niya ang ulo ni Hiyas sa kanyang matigas at mainit na dibdib, hinahayaang mabasa ng luha ng dalaga ang kanyang mamahaling polo. Ang bawat haplos ni Aurelio sa buhok ni Hiyas ay puno ng lambing at pangako ng proteksyon. Ilabas mo lang lahat, Hiyas. Nandito na ako. Hindi ka na muling lalaban ng mag-isa. Bulong ni Aurelio, ang kanyang tinig ay kasing banayad ng hangin sa madaling araw. Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Hiyas ang kanyang sarili na sumandal sa ibang tao. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa bisig ni Aurelio ay isang bagay na kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan niya. Isang tahimik na sandali ng pagpapalaya sa sakit ang namagitan sa kanila sa loob ng malamig na silid ng ospital. Nang dahan-dahang kumalma si Hiyas, dahan-dahang idinilat ni Makmak ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang kalabuan ng paningin, nakita niya ang kanyang ate na yakap ng isang lalaking tila isang superhero sa kanyang paningin. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ng bata bago muling pumikit ng may kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabahiran ng panibagong kaba. Habang nakaupo sila sa labas ng ward, tumunog ang telepono ni Aurelio. Isang text message mula sa security system ng kanyang mansyon. Pagbukas niya ng video feed, nakita niya ang mga gwardyang nakatumba sa harap ng gate at ang pintuan ng silid ng kanyang ina na bukas na bukas. Walang tao sa loob ng silid ni Doña Corazon. Tanging ang isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Clarissa ang naiwan sa ibabaw ng unan. Kung gusto mong makita ang ina mo na humihinga, padalhin mo ang waitress sa akin. Ngayon din, ang bawat hibla ng katawan ni Aurelio ay nanigas sa galit. Ang panganib ay lumipat mula sa ospital patungo sa pinakamahalagang babae sa kanyang buhay at ang labanan ay papunta na sa huling yugto na walang sino man ang handang harapin. Ang bawat segundo ng video call na iyon ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Aurelio. Sa screen ng kanyang telepono, nakikita niya ang madilim at maalikabok na paligid ng isang abandonadong gusali, ang dating proyektong kinuha niya mula sa pamilya Villarreal. Doon sa gitna ng mga naglalakihang poste ng bakal at semento, nakatali si Doña Corazon sa isang lumang silya. Ang matanda ay nanginginig sa takot, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatitig sa kawalan. "Babe, do you like the view?" Dito nagsimula ang pagbagsak ng pamilya ko, kaya dito rin matatapos ang lahat ng paborito mo. Ang boses ni Clarissa ay puno ng baliw na halakhak, isang tunog na kailanman ay hindi inakalang maririnig ni Aurelio mula sa isang babaeng naging bahagi ng kanyang buhay. "I want everything back, Aurelio. Ang lahat ng kinuha mo sa amin, ibabalik mo sa loob ng isang oras. At gusto ko ring makita ang waitress na yan na lumuluhod sa harap ko. I want her to beg for your mother's life." "Clarissa, huwag mong idamay ang ina ko. Ang laban na ito ay sa atin dalawa lamang." Ang sigaw ni Aurelio ay puno ng pait, ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok na sa galit. Ngunit pinatayan siya ni Clarissa ng tawag, iniwan ang katahimikan na mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Napalingon si Aurelio kay Hiyas, na kanina pa nakikinig sa bawat salita. Ang mukha ng dalaga ay kasing puti na ng dingding ng ospital, ngunit sa likod ng takot ay ang isang matibay na desisyon. "Hindi ka pupunta roon, Hiyas. Hindi ko hahayaang saktan ka pa niya," matigas na sabi ni Aurelio habang tinatawagan ang kanyang security team. "Dito ka lang sa tabi ni Makmak. Poprotektahan ko ang ina ko, pangako." Pilit na ngumiti si Hiyas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang bagay. "Opo sir, mag-iingat po kayo." Habang abala si Aurelio sa pakikipag-usap sa mga pulis sa labas ng ward, mabilis na kumilos si Hiyas. Alam niyang siya ang tanging susi upang huminahon ang galit ni Clarissa.
Pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit nasa panganib ang matanda at hindi niya mapapatawad ang sarili kung may mangyaring masama kay Doña Corazon. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa nurse's station at mabilis na sumulat ng isang maikling liham. Inilagay niya ito sa loob ng lumang aklat ng mga tulang Tagalog na madalas nilang basahin ni Doña Corazon. Pagkatapos dahan-dahan siyang lumabas sa pintuan sa likuran ng ospital, sumakay sa isang taxi at ibinigay ang address ng abandonadong gusali. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Hiyas ang krus sa kanyang leeg. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang huling sakripisyo. Salamat sa lahat, Sir Aurelio. Pakiusap alagaan niyo si Makmak, bulong niya sa hangin. Pagdating sa madilim na construction site, ang hangin ay tila humihinto sa bawat paghinga ni Hiyas. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng mga yero sa itaas dahil sa hangin. Dahan-dahan siyang pumasok, ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng mahinang tunog sa ibabaw ng mga kalat na bato at bakal. Nandito na ako, Clarissa. Ang sigaw ni Hiyas ay umalingaw-ngaw sa malawak at tila sementeryong gusali. Mula sa itaas, lumitaw si Clarissa. Wala na ang dating ayos nito. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang gown ay puno na ng dumi. Hawak niya ang isang maliit na sulo ng apoy sa isang kamay at sa kabila ay ang isang matalim na bagay na itinuturo niya sa direksyon ni Doña Corazon. Finally, ang bida ay dumating ng pangungutya ni Clarissa habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Handa ka na bang maranasan ang impyernong idinulot mo sa akin? Sa sandaling iyon, ang malakas na tunog ng pagbagsak ng malaking pintuang bakal sa likuran ni Hiyas ay bumasag sa katahimikan. Ang pintuan ay sumara ng may matinding bigat, tila isang hatol na wala nang balikan. Sa dilim, nakita ni Hiyas ang anino ni Tita Chona na nakatayo malapit sa mga lubid na humahawak sa mga mabibigat na materyales sa itaas ng kinalalagyan ni Doña Corazon. Itinaas ni Clarissa ang kanyang kamay na may hawak na sandata, ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay tila apoy na handang tumupok sa lahat. Luluhod ka, Hiyas. Luluhod ka hanggang sa madurog ang mga tuhod mo. Isang matalim na tunog ng pagkasa ng isang baril ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na nagpatigil sa bawat pintig ng puso ni Hiyas. Ang huling baraha ng kasamaan ay inilapag na sa mesa at ang tanging tanong na naiwan ay kung sino ang handang mamatay para sa pag-ibig. Isang bala lang ang kailangan para tapusin ang lahat ng ilusyon mo, Hiyas. Akala mo ba ay magiging prinsesa ka sa piling ni Aurelio? Tingnan mo ang sarili mo nakaluhod sa putikan at alikabok kasing baba ng basahang tinatapakan ko. Ang boses ni Clarissa ay tila isang matalas na karit na humihiwa sa katahimikan ng abandonadong gusali. Habang itinututok niya ang madilim na dulo ng baril sa noo ni Hiyas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa halong galit at inggit. Sa kabilang sulok, si Doña Corazon ay nanginginig, ang kanyang mga luhang pumapatak sa maruming semento ay tila mga hiyas na walang halaga sa harap ng ganitong kabuktutan. Sa kabila ng panganib na nakatutok sa kanya, ang puso ni Hiyas ay nananatiling nakatuon sa matanda. Pinilit niyang pakalmahin ang sariling hininga, bagaman ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa sakit mula sa pagkakaluhod sa matutulis na bato. Sa bawat pagpikit niya, tila nararamdaman niya ang init ng yakap ni Doña Corazon at ang pangako ng proteksyon ni Aurelio. Ito ang kanyang huling sakripisyo, ang ialay ang sariling buhay upang matiyak na walang masamang mangyayari sa pamilyang nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Naramdaman ni Hiyas ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan, tila bawat laway na kanyang nilulunok ay naging abo. Ang pintig ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, tila isang dambuhalang tambol na nagbabadya ng katapusan. Nanigas ang kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang isipan ay lumipad sa mga alaala ng tawa ni Makmak at ang banayad na haplos ni Aurelio sa kanyang noo noong gabing iyon sa kusina. Kung ito na ang huling pintig ng aking puso, sapat na ba ang pag-ibig na ibinigay ko upang matakpan ang lahat ng sugat ng nakaraan? Biglang lumitaw si Tita Chona mula sa anino, ang mukha ay puno ng kasakiman habang pilit na inaabot ang bag na naglalaman ng mga dokumento at pera na hinihingi ni Clarissa. Akin na yan, Clarissa, sabi mo ay hahati tayo, huwag mong uubusin ang lahat. Ang pag-aagawan ng dalawang babaeng puno ng kasamaan ay lumikha ng isang munting pagkakataon. Sa gitna ng kaguluhan,
Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng isa pang pader sa kabilang bahagi ng gusali ay bumasag sa tensyon. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad ay biglang sumilay, nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa madilim na paligid. Mabilis na humakbang si Aurelio pasulong, nilalagpasan ang bawat panganib. Hindi niya tiningnan ang baril ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa babaeng nakaluhod sa gitna ng dumi. Hiyas, ang sigaw ni Aurelio ay puno ng takot at pagnanais na protektahan ang dalaga. Sa isang iglap nang makita niyang tila pipitikin na ni Clarissa ang gatilyo sa gitna ng pagkataranta, inihagis ni Aurelio ang kanyang sariling katawan sa harap ni Hiyas. Ang nakatutulig na tunog ng pagputok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong gusali, kasabay ng pagbagsak ng ilang alikabok mula sa kisame. Walang dumanak na dugo sa katawan ni Hiyas at Aurelio. Ang bala ay tumama sa isang malaking poste ng bakal sa kanilang likuran, lumikha ng isang malalim na marka ng pagkatalo para kay Clarissa. Mabilis na kumilos ang mga pulis, pinalibutan ang naghihisteryang si Clarissa at ang nanginginig na si Chona. Ang dalawang babae ay mabilis na napusasan ng kanilang mga sigaw ng pagmumura, ay dahan-dahang nawala habang hinihila sila palayo sa katarungan. Dahan-dahang iminulat ni Hiyas ang kanyang mga mata at nakita niya si Aurelio na mahigpit siyang yakap. Ang init ng katawan ng lalaki at ang mabilis na tibok ng puso nito ang nagpatunay na buhay sila. Sa likuran nila si Doña Corazon ay maingat na kinalaga ng mga pulis. Ang matanda ay mabilis na gumapang patungo sa kanila, niyakap silang dalawa habang humihikbi ng walang tigil. "Anak, anghel ko!" Ang bulong ni Doña Corazon habang hinahaplos ang mukha ni Hiyas. Ang sandaling iyon ay puno ng kapatawaran at kapayapaan. Tila lahat ng sakit ng nakaraan ay hinugasan ng kanilang mga luha sa gitna ng gumuhong gusali. Habang inaalalayan ni Aurelio si Hiyas, na tumayo, tumunog ang telepono ni Aurelio. Isang tawag mula sa ospital. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang boses ng doktor ay narinig nila sa speakerphone. Ngayon lang po natapos ang huling pagsusuri sa donor. Ang operasyon ni Makmak ay magsisimula na sa loob ng 1 oras. Ang donor po ay narito na at handa na para sa transplant. Napaiyak si Hiyas sa tuwa, ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa pasasalamat. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pait ay tila nagbunga ng isang bagong bukas para sa kanyang pamilya. Gayunpaman, sa likod ng magandang balitang ito, isang misteryo pa rin ang nanatili. Sino ang taong handang magbigay ng bahagi ng sarili nito para sa isang batang hindi naman nito kadugo? Ang katanungang ito ay naiiwan sa hangin, habang ang tunog ng mga sirena ng ambulansya ay unti-unting lumalayo patungo sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Ang liwanag ng umaga na sumisilip sa bintana ng ospital ay hindi na kasing bangis ng mga nakaraang araw. Ito ay isang banayad na haplos ng pag-asa, na tila humahalik sa pisngi ni Hiyas, habang nakabantay siya sa tabi ng kama ni Makmak. Tapos na ang operasyon. Ang bawat mahina ngunit matiwasay na paghinga ng kanyang kapatid ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Hiyas sa kanyang buong buhay. Wala na ang nakatutulig na tunog ng mga makina ng babala. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng pusong puno ng pasasalamat ang namamayani. Dahan-dahang idinilat ni Makmak ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Hiyas, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Ngunit hindi lamang ang kanyang ate ang hinanap ng kanyang paningin. Tumingin siya sa gawing kanan kung saan nakatayo si Aurelio na hindi umalis sa tabi nila sa loob ng nakaraang 10 oras. "Kuya Batman," mahinang bulong ni Makmak, habang pilit na inaabot ang kamay ni Aurelio. Lumapit si Aurelio at maingat na hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang bilyonaryo ay tila naging isang mapagkumbabang tagapagtanggol lamang. "Nandito lang ako, Makmak. Malakas ka na. Wala nang sasakit sa'yo." Sa labas ng silid, kinausap ni Hiyas ang doktor tungkol sa mahiwagang donor. Doon niya nalaman ang katotohanang mas matindi pa sa anumang halaga ng pera. Ang donor ay matagal nang inihanda ng Medical Foundation ni Aurelio, hindi dahil sa isang biglaang pangangailangan, kundi dahil noon pa man ay lihim na itong ipinag-utos ni Aurelio bago pa man maganap ang kaguluhan sa mansyon. Ginawa niya ito nang walang hinihinging kapalit at walang balak na ipaalam sa dalaga. Dahil dito naramdaman ni Hiyas ang isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang utang na loob ay tila isang dambuhalang pader
na muling tumayo sa pagitan nila. Paano niya mapapantayan ang ganitong kalaking kabutihan? Pakiramdam niya ay lalo siyang lumiliit sa harap ng kadakilaan ni Aurelio. Nang bumalik sila sa mansyon upang makapagpahinga, dinala ni Aurelio si Hias sa likurang bahagi ng villa sa hardin, kung saan namumukadkad ang mga puting bulaklak ng jasmine. Ang bango ng mga bulaklak ay humahalo sa malamig na simoy ng gabi, lumilikha ng isang kapaligirang puno ng kapayapaan. Dahan-dahang kinuha ni Hias mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na sobre. Naroon ang iilang baryang naipon niya at ang kasulatan ng utang na ibinigay niya kay Aurelio noon. Sir Aurelio, hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Ang ginawa niyo para kay Makmak ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong trabaho. Natatakot ako na habang buhay akong malulunod sa utang na loob na ito. Huminto si Aurelio sa harap niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapat na damdamin. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at ang kasulatan ng utang mula sa kamay ni Hias. Nang walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang papel sa maraming maliliit na piraso at hinayaang tangay ng hangin ang mga ito sa gitna ng hardin. Hindi kita tinulungan dahil gusto kong maging utang na loob mo ito. Hias ngo ang boses ni Aurelio ay kasing banayad ng haplos ng sutla. Ginawa ko ito dahil ang kaligayahan mo ay kaligayahan ko na rin. Ang bawat sentimong ginastos ko ay walang halaga kumpara sa isang ngiti mo. Dahan-dahang hinawakan ni Aurelio ang magkabilang kamay ni Hias. Hias, ayokong maging amo mo. Ayokong maging ikaapat na bahagi ng isang transaksyon. Ang gusto ko ay maging pamilya mo. Mahal kita hindi bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang ang nag-iisang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pagmamahal na walang pasubali. Naramdaman ni Hias ang pagtulo ng kanyang mga luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kalayaang sa wakas ay natagpuan niya. Ang bigat ng kanyang prinsipyo ay natunaw sa init ng pag-ibig ni Aurelio. Sa unang pagkakataon, hindi niya naisip ang kanyang kahirapan. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagiging sapat sa harap ng lalaking nagmamahal sa kanya. Mahal din kita, Aurelio. Ang bulong ni Hias ay tila isang panata na tinanggap ng kalangitan. Yinakap siya ni Aurelio ng mahigpit, isang yakap na nagtatagpi sa lahat ng mga sugat ng kanilang nakaraan. Sa pagitan ng bango ng jasmine at ang tahimik na kislap ng mga bituin, ang dalawang pusong nagmula sa magkaibang mundo ay naging isa. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa utang, kundi tungkol sa pag-ibig na nagpapalaya. Sa di kalayuan sa ilalim ng balkon ng mansyon, nakatayo si Doña Corazon. May hawak siyang isang baso ng gatas at may munting ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang dalawa. Sa isang bihirang sandali ng kalinawan ng isip, alam niyang ang kanyang anghel ay hindi na aalis. Ngunit habang ang lahat ay tila perpekto na ang huling kislap ng liwanag ng buwan ay tumama sa isang singsing na inilabas ni Aurelio mula sa kanyang bulsa. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, naghihintay ng huling tugon na magbubuklod sa kanila habang buhay. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na agos ng ilog, tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga sariwang bulaklak ng pag-asa. Sa loob ng isang masikip at malamig na selda sa kulungan ng mga babae, nakaupo si Clarissa Villarreal. Wala na ang makinang na gown at ang amoy ng mamahaling pabango. Tanging ang kupas na uniforme at ang amoy ng disinfektante ang kanyang kasama. Habang kinakain niya ang malamig na rasyon ng kanin, naaalala niya ang bawat sentimong itinapon niya kay Hias. Ang dating kislap ng kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan ng hininga ng pagsisisi, habang napagtatanto na ang tunay na bilangguan ay ang kanyang sariling kasakiman. Si Tita Chona naman ay malayo sa karangyaan, abala sa paglilinis ng mga pampublikong kalsada bilang bahagi ng kanyang sentensya, natututong pagpawisan ang bawat subo ng pagkain na dati ay ninanakaw lamang niya mula sa pawis ng kanyang pamangkin, Pata. Sa isang payapang bahagi ng lungsod, isang maliit ngunit magandang kainan ang binuksan ang kusina ni Hias. Hindi ito isang marangyang hotel, kundi isang tahanan kung saan ang bawat putahe ay niluluto ng may pagmamahal. Ang bango ng sariwang bawang at luya ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng tunog ng mga tawanan ng mga suki. Doon makikita si Hias suot ang isang simpleng apron, ang kanyang mukha ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata
tanging ang kapayapaan ng isang taong nahanap na ang kanyang kinalalagyan sa mundo. Isang hapon habang abala si Hiyas sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat lamesa, pumasok si Aurelio. Hindi na siya ang malamig na bilyonaryong kinatatakutan ng lahat. Bitbit niya si Makmak na ngayoy malusog na, at puno ng sigla kasunod si Doña Corazon na may hawak na isang maliit na basket ng mga prutas. Ate Kuya Batman says we're going to the park after lunch. Masayang sigaw ni Makmak habang tumatakbo patungo kay Hiyas. Yinakap ni Hiyas ang kanyang kapatid bago dahan-dahang lumapit kay Doña Corazon. Sa isang pambihirang sandali ng kalinawan ng isip, hinawakan ng matanda ang mga kamay ni Hiyas at tinitigan siya ng may pagkilala at pagmamalaki. Anak, salamat sa pagpapanatili ng init sa tahanang ito. Mahinang bulong ni Doña Corazon, ang kanyang boses ay puno ng kalinga. Salamat sa pagpili sa amin. Lumapit si Aurelio at inakbayan si Hiyas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang bahagyang nakaumbok na tiyan ng dalaga, isang bagong buhay na bunga ng kanilang pag-ibig na dumaan sa matinding pagsubok. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga daliri, tila binubura ng init ng kanilang pagsasama ang lahat ng peklat ng nakaraan. Nahanap na natin ang ating tahanan, Hiyas. Bulong ni Aurelio habang pinapanood nila si Makmak na masayang naglalaro sa labas. Natutunan ni Hiyas na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagkalimot, kundi ang pagpili na huwag nang magpaalipin sa sakit. Ang kapayapaang tinatamasa nila ngayon ay hindi binili ng pera, kundi ipinaglaban ng katapatan at sakripisyo. Ang aral na iiwan ng kanilang kwento sa bawat pusong nakikinig ay simple lamang. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa taas ng narating o sa bigat ng bulsa, kundi sa lalim ng handa mong isakripisyo para sa kaligtasan at dignidad ng iyong kapwa. Ang kwento ni Hiyas at Aurelio ay nagtatapos sa isang munting hapagkainan kung saan ang bawat subo ay puno ng pasasalamat at ang bawat ngiti ay tunay. Ang kanilang tahanan ay hindi nagawa sa bato at bakal, kundi sa mga pusong nagtagpi-tagpi mula sa pagkawasak upang maging mas matatag at mas malakas. Sa huling sikat ng araw na tumatama sa karatula ng kusina ni Hiyas, ang lahat ng sugat ay tuluyan nang naghilom. Ang bukas ay hindi na isang katanungan, kundi isang pangako ng habambuhay na pag-ibig at kalinga.